This is 89.7 DXGPFM. Agusan Radio. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hustisya, kalinaw ug kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis og retired Judge Kimal Salako. Hustisya, kalinaw ug kahimsog sa panglawas. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew. I had with you, and I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. You taught me what it's all. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you. Nobody else could ever know the part of me that can't let go. Is there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again, just to touch you once again. Want you to know I'm a man. Say the words and I'll say it again. Want you to know
Mga lolo't lola, nanay, tatay, makinig din yung mga iba na hindi senior citizen para magkaroon ng kaalaman din na alagaan ng kanilang mga lolo't lola, mga magulang, na mga senior citizen, mga matatanda na. No? Gusto nating i-shoot out si Sir Martin Aliling. Good evening po, Sir Martin. Martin Aliling, no? Yan. Okay. So, pag-usapan natin ang ating mga senior citizen, no? Ating mga granny, no? This year theme, honoring the invaluable legacy of Filipino senior citizen, no? Yan daw ang tema nga natin ngayong October 1 to 7, 2023. Bigyan ng kahalagaan, bigyan ng pagmalaki natin ang ating mga senior citizen, no? Ang kanilang mga invaluable legacy, no? Ang kanilang mga hindi mapantayang naidagdag, contribute, na ibahagi sa ating bansa, no? Siyempre, ang ating mga senior citizen ay bago natin turuan ko kayo paano yung tips, no, sa mga senior citizen, tuturo ko po sa inyo. Bago natin ituturo yan, kailangan magkaroon kayo ng bakit nating aalagaan ang ating mga matatanda, no? Bakit kamo, no? Alaga ka agad, no? Alam niyo kung bakit? Sila po ang ating mga matatanda, magulang, no? Malaki ang naiambag nila sa ating kasaysayan at saka ekonomiya. Para sa akin yan, ha? Bakit ka mo, no? Sila po yung mga unang nagtrabaho sa ating bansa. Sila po ang unang ambag ng mga kaalaman. Mas mahirap pa nga yung mga gawain nila, no? Kasi more on labor, no? Sila po sa ating kasaysayan na hindi yan pwedeng mabura. Nasa history na po sila, no? Sa bawat pamilya natin, ganito po yan. Kung di sila umayos nung mga panahon nila, no, wala po tayo ngayon sa kalalagyan natin, no? Kaya malaki ang utang na loob natin sa ating mga senior citizen, sa ating mga magulang, sapagkat kung di nila inayos ang pagtatak nila sa buhay, tayo po ay iba na ang kalalagyan natin ngayon, no? So, pasalamatan natin sila. Okay? Kaya, paano tayo makabawi sa kanila? Kailanman na hindi tayo makakabawi sa kanila, di natin mapapantayan. So, paano natin na kahit paano mayroon tayong ibabalik sa kanila? Ano po yun? Arugaan natin sila. Noong mga panahon na tayo inaruga nila, no? Ngayon, sila ngayon ang nangangailangan ng aruga. Okay? So, tandaan natin, no? Hindi natin pwedeng abusuin ng ating mga matatanda. May batas po tayo dyan. Saka na natin pag-usapan muna yung RA 09994, ang Expanded Senior Citizen Act. No? Ito muna, diretso na ako sa pwede nating pakinabangan, no? Mga tips sa ating mga senior citizen, paano sila maalagaan. Okay? Ang ating mga senior citizen po, mga matatanda, ay kailangan po, mga nanay, tatay, yung umpisan natin sa diet, ibig sabihin sa kinakain. Diet changes, ibig sabihin, babaguhin talaga yung kinakain nyo po. Kung kayo po ay may edad na rin ang inyong bituka, no? May edad na rin, pati yung mga ngipin nyo, pustiso na yan, iba nga, wala na eh. So dito pa lang sa bibig, hindi mo mag-grind, manguya-nguya, no? So problema na yan. Mas lalo pag pumasok na sa
mga bitukan nyo, may edad na rin. Kung ikaw ay 70 years old, wala ka nang halos walang ngipin, no? So, ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi natin? Kayo po ay magbabago na ng kakainin. Yung karne, wala na po yan. Kailangan wala ng karne, no? Kasi ang karne po ay mahirap i-digest, no? Tapos lalo na pag nandyan na sa ating sa inyong mga bituka, hindi na matutunawan yan. Marami ngang sa experience ko na operahan, no? Kasi nagkaroon ng obstruction sa bituka. Nagbulbul ang bituka. Maraming ganyan. Sa mga senior citizen, kung kailan pa matanda na, operahan pa. Kasi nga, di na matunawan, mga karne. Mahirap lumabas. Hindi makakalabas yung matitigas yung karne. Plus, yung karne pa yon ay punong-puno ng kolesterol, punong-puno ng meat na karne nga, na nakakataas ng blood pressure at saka mga kolesterol. So, lahat yun, no, ay disadvantage sa inyo pong mga bituka, mga lolo't lola. So, babaguhin nyo talaga ang pagkain. Dadamihan lang doon sa mga gulay, kasi ang gulay ay napapalambot niya yung dumi, at saka maganda po yan, napapalinis niya, kasi ang gulay at saka mga prutas, pag dumaan sa atin, bukod sa kinukuha natin yung nutrients, may kinukuhang nutrients sa ating katawan, kinukuha ng katawan natin, pati dyan sa kanyang dadaan ng mga bituka, from stomach, small intestine, large intestine, hanggang dun sa sigmoid, para niyang nalilinis. Kasi may high fiber yan. Ibig sabihin po, na-absorb niya yung mga para siyang basurero, scavenger, no? Na yung mga naiiwan-iwan sa mga particles dyan sa loob ng GI tract, ibig sabihin sa lagusan ng pagkain, dyan sa mga bituka natin, ay mailalabas niya, no? Kaya minsan din, meron din mga colon cancer sa mga matatanda kung kailan tumanda. Kasi nga po, hindi natutunawan So, matagal doon. Kung hindi siya mag-obstruct, kasi meron pang daanan ng mga pagkain, imagine matagal doon. So, nagkakaroon ng mga infection pa. So, yan, inuna ko po yan, yung diet changes. Ibig sabihin, baguhin natin ang pagkain, no? I-shoot out natin si Ma'am Marife M. Custudio. Okay, yan, mga taga-Butuan yata to, no? So, nakasubaybay sa atin. Of course, kung kayo naman ay nag-i-smoke, sisigarilyo, may pag-asa pa na bumalik. Kasi ang lungs natin, regenerating yan. So, itigil na. Kasi maraming studies na the more na tumigil ka sa pag-smoke, mas lalong mahahabaan pa ang buhay mo. Kung may makita kayo na nag-smoke na matandang-matanda na, nag-iyosi, natsambahan lang niya yun. Siya yung kakaiba. Pero hindi natin sinabi na marami sila na matagal nang naninigarilyo tapos umahaba ang edad. Hindi po. Mas marami po maiksi ang edad pag nag-iyosi. So, palit lang naman na percentage na may nakita tayo na isang matanda na nag-sigarilyo, no? So, karamihan dyan, nagkakaroon ng problema. So, may pag-asa pang tumigil sa paninigarilyo, itigil na. Okay? Ayan, isa pa tong dental care. Ibig sabihin na alagaan ang ating bibig, bunganga, yung mga ngala-ngala. No? Kasi ang mga matatanda, mauubos ang ngipin di ba? Paano pa? Yung mga paano maiwasan, yung mga nakapustiso, talagang parating tanggalin ang pustiso bago matulog. O kaya pag may gagawin na mga kasi maraming cases sa ating mga senior citizen na may pustiso ay pag na-aksidente, biglang nalunok niya o kaya doon lang sa may bandang esophagus, yun, magkukos siya ng suffocation, no? Nasusuffocate siya. So, kanyang kahalaga, no? Na kayo pong mga nanay, tatay at saka kayong mga nag-aalaga sa inyong mga magulang ay malaman nyo po ito.
Yung pagiging yung mga gamot, kailangan din. Kasi polypharmacy ang ating mga matatanda. Usually, maraming gamot yan. No, kailangan ma-arrange yan, naka-organize. Kasi maraming cases na biglang nagkamali. Ang nainom niya, halimbawa, akala niya vitamins, nakainom siya ng para sa high blood. Tapos nakainom pala siya ng para sa high blood na doble. O babagsak ang blood pressure niya. No? So, kailangan i-arrange. Usually, kumuha kayo ng yung parang lagayan, no? Na hindi yung isang garapon lang. Tapos susulatan yan, no? Sabi, marami akong nakita na tinatanggal na yung balat. Tapos, nakalagay doon sa garapon. Para sa akin, mali. Mali yun. Kasi, kung walang kung walang balat yun, di mo mababasa. Kasi sigurado ka, doon ka nakalagay doon sa isang division ng lagayan. Paano pag nagkamali? No? O kaya biglang nalaglag, tapos, paano mo may babalik doon? Naka-label nga yung lagayan mo, pero yung mga gamot, tinanggal mo yung balat. Yung balat, yung lagayan ba? Balat. So, I advise, pwede nyong gupitin, no, guntingin yon, pero wag tanggalin yung yung mga label niya, yung mismong balat niya, no? Parang yan, candy yan. Kung snowbeer yan. Kung Mentos yan. Wag mo munang buksan yung balat. Okay? Kasi yan ang marating nagkakamali rin. Pag sa emergency, papadala pa paano, no? Pag nag-investigate ang doktor, yun lang pala. Human error, no? Yung caregiver magkakamali pa kahit may caregiver yan, no? So, mas lalo na pag walang caregiver ang ating mga lolo't lola, no? Mga sleep better, no? Ibig sabihin dapat may tulog. Pero ito po, sabihin ko sa inyo, ang mga senior citizen ay talagang maiksi ang tulog. Pero normal yun. Normal sa kanila ang maiksi. Pag natutulog yan ng 8 hours or 9 hours, anong sarili ko according sa practice ko, ang iba, no? Matanda, 80 years old, tapos gano'n matulog. Parang hindi healthy sa kanila. May problema yun pag gano'n, no? It can alleviate to dementia, no? Kasi iba. Kasi pag nagkakaedad po tayo na normal na nangyayari sa ating utak, lumilit yan. Iqbal, lumilit yan. Konti-konti, hindi naman sobrang liit. Oo. Kaya pag sobrang matanda, nag-atrophied, no? Pero normal pa rin yung nila. Depende, no? So, ganun yan eh. Kasi parang balat yan na, yung balat na kumukunat na. Yung buto nga eh. No? Ganun din yung utak natin. So, umiiksi ang tulog. Pero paggising nila, parang hindi ko lang sa tulog. Kaya huwag kayong mag-alala, kayong mga matatanda, kung kayo po ay tulog nyo 5 oras, okay yun. O kung ako, na bata pa, parang di ako na kulang ako sa tulog. Pero sila, normal yon. At saka yung pagkagising-gising nila, may interruption yan eh. No? So, sabi ng dok, kulang ako sa tulog. Pero ano ba naramdaman mo pagkagising? Okay naman. Pero nasa isip niya, yung tulog niya, maiksi, pero okay siya. Kondisyon. Hindi po. Normal po sa mga matatanda na umiksi ang tulog. In-advise ko rin po, mayroon tayong afternoon nap. Maybe 30 minutes to 1 hour. 30 minutes ka eh. Kahit sa mga normal na hindi senior citizen. Mahalaga po yun sa umaga, between after mo mag-lunch, tapos before 3, mayroon po tayong siesta. Kaya may siesta. No? Iba yung energy, nakaka-charge ka eh. 30 minutes is enough. No? Yan, napaka-importante yan, yung pagtulog. Yung malaman natin. No? So, yan. May estudyante ako rito eh. Si Dr. Iqbal eh. Tama-tama, no? Anyway, sino pa to? Napaka-importante ang tulog. Ngayon, sabi, Dok, paano to? Nagigising ako. Bakit ka ba nagigising? Iyak ko nang ihi. Pero kasi, ka nang ihi,
Kasi nga, pati yung pantog nyo po ay talagang matanda na rin. Mayroon tayong tinatawag na urinary incontinence. No? So, dapat sa gabi, umpisa ng sunset, bago kahit gabi, mga early evening, huwag muna kayong uminom ng maraming tubig. Dok, maganda ang tubig, di ba? Oo, maganda. Kaso ang problema, kung uminom ka ng maraming tubig sa gabi, ihi ka ng ihi kasi hindi ka nakakapagpigil. Nung medyo bata-bata ka pa, kaya pa yan pigilan, di ba? Di ka nakakahihi, no? Kinabukasan, talagang lakas ng ihi mo. Pero, pag may edad ka na, hindi yan makaka-hold. So, huwag ka uminom ng maraming tubig. Kasi definitely, ikaw ay ihi ng ihi. Okay. Pangalawa, dito ko na ipasok yung fall risk, no? Para ma-connect natin. Pag kayo po ay natutulog para di mo maiwasan maihi ka at saka mabilis bumalik sa kama para makatulog ulit, kumuha na lang kayo ng arenola kaysa pumunta pa kayo sa CR, no? Arenola po dyan sa ilalim ng kama, mga lolo't lola natin ganyan, no? So para mas malapit doon ka ihi, no? Unless gusto mo mag-diaper so hindi ka pa naman bedridden, no? Kasi ating mga lolo't lola ay may may pride, hindi nila matanggap na sila ay nagkakaedad. So ayaw nila mag-diaper. Pero yung mga iba nagda-diaper talaga, lalo na sa mga foreigner, kasi di nila mapigilan eh. Ngayon, arenola po, mag-arenola po kayo dyan sa ilalim ng Kaya sinabi ko fall risk, ibig sabihin ng fall risk, bawal madapa. Kasi pag nadapa po ay matanda na rin po rin ng buto nyo. Ang buto nyo ay napaka, brittle. Ibig sabihin, malambot na. Unting dulas lang, bali na. So, para hindi pumunta ng CR. Pag sa naihi, huwag kang makaiwas kasi sa CR po, sa comfort room, o kaya sa banyo, ay may tubig dyan. Kaya yung mga banyo natin, lagyan din natin ng yung hawakan. Sa lahat ng mga CR na mga business establishment, pati mga hotel, meron na yan kasi requirement yan. Nasa batas yan ng RA 0994. Kasi para pag may senior citizen, may hawakan siya. No, hindi lang sa disabled yun, sa talaga senior citizen, may hawakan siya sa mga CR. So, lagyan nyo ang mga CR nyo, no? Ng hawakan. Ang tawag doon, drill, hindi drill, railings. Basta hawakan. Kasi para may mahawakan, no? Lalo na sa banyo, may tubig dyan. So, pag sa gabi, kayo po mga nanay, tatay, wag kayong arenola. Pagkagising sa umaga, paano mo, pautos mo, itapon tong ihiko sa banyo, no? So magutos ka, no? Huwag pilitin, no? Huwag magmagaling kasi mahirap po. Anong gusto mo? Nakaratay ka dyan, bedridden, nakahiga ka. Marami po dyan na pagsasabihan natin, matitigas ang ulo. Pag simpleng mapapulang ang ating mga senior citizen, nadapa, opo, bali ka agad. Ito sabihin ko sa inyo, sa fall risk, ibig sabihin dyan sa pag nadapa, the most common, pinaka-karaniwan na dinadala sa emergency room na senior citizen, top 1, top notcher, according sa top 10. Hula mo? Siyempre, hindi siya stroke, hindi siya sa diabetes, no? Hindi siya sasabihin mo na kung anong sakit. Katapuan, yung pinakauna, yun po yung bali, fracture. Na senior citizen na dinadala sa emergency room. Fracture na bali. Most common yan, yung femoral neck fracture, dyan po sa may leg, hita natin. Tapos napaupo lang, nadulas. Bali ka agad. Tapos ang problema, sige, pwede na naman nating operan yan. Mayaman tayo .
operahan yan, lagyan ng bakal. Matanda ka na. Ang hirap kaya na operahan ka. Baka sa anesthesia pa lang, umigay ka na eh. Kasi hindi kaya ng puso't baga mo, ay anesthesia ka. Pag na-anesthesia ka, baka dumire-diretso ka na. Kapag may inopera na mga matatanda, pinapipirmahan po namin ng consent na ito yung mga possible risk. So, ngayon, yung pag nabalian ka naman, nabalian ka, nandiyan ka lang sa kama, bedridden ka. Pag bedridden ka naman, ibig sabihin, nasa kama ka lang, inaano ka na. Akala nyo, stroke lang ang pwedeng ng ganyan, yung bedridden. No. Yung mga simpleng napaupo lang, nadapa, kasi nabali na yung buto. So, yan, magdadiaper ka na. Kasi, siyempre, bedridden ka na. So, abang di pa natin yan nangyayari sa atin, mga nanay, tatay. Ayan, alam nyo na yan, ha? Kayo rin mga anak, kaya mga apo, sabihan si nanay, tatay, lolo't lola. Okay? Parating nating ang mga senior citizen natin, bigyan natin sila ng socialization, spend time together, no, with friends and families, no. Sa airpot nga, nung umuwi ako, galit na ako eh. Labas ka rito sa bahay. Punta tayo sa mall, no. Kasi, kung ma-isolate mo yung matanda sa bahay, madidepress yan. Kahit sabi mo na panay dasal. Yun lang ginagawa niya, panay dasal. Pero hindi pwede, kailangan ma-socialize siya. Ibig sabihin, makipag-alubilo rin siya. Sabi mo, baka magkasakit, magka-pneumonia, mahawa. Di i-mask mo. Mask, face mask. Kasi po ang iniwasan natin, pag na-depress siya ng matanda, pag na-depress ng dire-diretso, magdidemensya na yan. Hanggang makakalimutin na. Hanggang dumiretso na siya sa Alzheimer. Ibig sabihin, wala nang gamutan yon pag Alzheimer. So, alam niyo po yung Alzheimer, yung nagiging walang yung nakatunganga lang, parang minsan, parang bata lang siya, no? Dumi na lang kung saan, no? Yan ang Alzheimer, yung problema mo na, buti pa yung bata, nakakausap, yung Alzheimer, na talaga yan. So sa ating mga magulang, kaya pa namang hindi pumunta doon, mapunta doon. Kaya pa naman hindi mangyari sa kanila. Kaya palabasin, samahan, socialize, no? Yung mga spend time with nature, ibig sabihin, ilabas sa mga park o sa mga lugar, hindi lang sa mall, yung may nature ba, no? Kasi doon yung mga kinalakihan nila no? Mga park, mga isama nyo sa beach, no? Usapin nyo. Hindi pwede hindi nyo kausapin. Alam nyo, ang mga senior citizen, masarap kausap yan eh. Actually, yung mga yan, makinig ka lang, magkukwento yan. Halos lahat ng kwento nila, yung mga experience nila. Kasi yun naman eh. Doon sila yung memory nila, hindi ma-stuck. Mawawala yung depression, no? Tapos naalala nila, no? Usually, yung mga yan, mas naalala nila yung mga dati, no? Mga noon na panahon nila. So, magkukwento yan. So, ikaw naman nakikinig lang. Akala mo, makikinig ka lang? Marami kang natututunan dyan. Kaya marami akong natutunan sa kanila, no? Ilang milyong senior citizen na nakausap ko sa loob ng 9 years, no? Kaya, yun, lumalaki ang wisdom mo, no? Na-acquire mo, lahat ng experience nila, kinukwento nila sa'yo. So, kailangan kausapin natin sila, no? Kinakausap natin ang ating mga senior citizen, no? Napaka-importante po yan, no? Napaka-importante ang ating mga senior citizen na kailangan bigyan natin sila ng oras para makipag-usap, no?
Importante po yan. Kasi dyan yung sinasabi natin na aruga. Kailangan natin ang kanilang kailangan nila tayo. No, ito yung mga pagkakataon na kailangan may balik man lang natin yung mga aruga nila noon, tayo naman ang nag-aaruga sa kanila. Okay? So, marami po, no? Sayang, kinukulang tayo ng oras, no? Yung kung mayroon kayong gustong irigalo sa kanila, ganyan, bilhin nila na ng mga supplements, no? Kailangan po yung mga supplements, no? Ng mga vitamins, no? Kailangan nila yan, no? Mga vitamins, mga ipasyal nyo, no? Ipasyal nyo sila. Hindi pwedeng papabayaan na lang, no? Bigyan sila ng importansya, no? Sometimes may mga decisions sila na iba na yung decisions nila. Ulitin nyo lang, no? Anong tama. Pero kailangan mahaba pasensya natin sa kanila. Okay? Actually, marami tayong pwede pang pag-usapan sa kanila, no? Yung mga tungkol sa yung sa exercise. Ito, paano naman ma-exercise? O may nagtatanong rito. Yung kaya lang, no? Yung kaya nila, brisk walking, no? Huwag yung masyadong puwersa naman. Di nila kaya eh. Tapos pupuwersahin, halimbawa, nagtitenis na 60 years old, 65 years old, na kaya pa 70, pero ilesen, no? Na ilesen, hanggang pang medyo nagkaedad na, mahina na yung tuhod, ay kailangan nang tumigil. Oo, kasi nga, yung buto ay marupok na. So, ang exercise, napakaganda yung brisk walking. Alam nyo po bakit nag-iingat din sa mga fall risk? Hindi lang dahil nadulas. Unang-una, mahina na yung mata, kaya nadapa o nadulas. Pangalawa, pati pandinig, mahina rin. Mamaya, may hindi na narinig, biglang may nabunggo, no? O ano pa? Kaya itong full risk na yan yung pagkadapa, no? Pagkadulas, ano pa? Dahil nga sa mata, mahina rin, di ba? Hindi niya alam anong inapakan niya. Reflection. Alam niyo yung reflection? Yung mabilis mag-reflect ba? May dumaan na aso, tayo, mabilis tayo makailag. Tapos sila, hindi. O, maraming factor na mahina na sa kanila. Kaya nga, marami rin talaga ang nagkakaroon sa kanila ng fracture. So, napaka-importante yan. Ngayon, sa bahay naman, kung po pwede, nandito sila sa ground floor. Kung may second floor ang bahay nyo, may palapag, pangalawang palapag, wag na doon bigyan ng kwarto si nanay, tatay, lolo't lola, dapat dito sa ground floor, no? Kasi nga, iniwasan natin sa hagdanan, no? Baka gumulong siya. Ayan, si Erpat, nagumulong one time doon sa 2 months ago, no? Sa awa ng Allah, buti na lang, siya, walang fracture. No? Kasi maiksi lang, 2 steps, no? Pati yung steps ng hagdanan, nalilito pa yan mga yan. No? Kasi yung reflection nila. Okay? So, inabot tayo ng alas 8. Marami tayong dapat pag-usapan sa ating mga lolo't lola, mga ating nanay, tatay, mga senior citizen. Sana'y may natutunan kayo. Gusto kong ipagpatuloy yan sa next episode. Ngayon pong October ay Elderly Week, no? Para sa akin, the buong October, no, the whole month is for elderly, no, for senior citizen. Pero sa pang-araw-araw, pang-gabi-gabi na ating pagtatak sa buhay, dapat talaga ay araw-araw, gabi-gabi ay arugahan natin ang ating mga magulang, ang ating mga nakakatandang lolo't lola, sapagkat sila po ay binigay sa atin ng Diyos na kung dahil sa kanila, kung di dahil po sa kanilang aruga, ay wala po tayo ngayon sa ating kinatatayuan. Mga kaigsunan, kinulang po tayo, no, ng oras.
sa susunod na ating panayam, ipagpapatuloy natin ang lahat ng mga makabuluhang paksa ng usapin dito sa ating programang kinasasabikan ng ating mga kababayan. Ang inyong lingkod, ang inyong prinsipeng manggagamot, Dr. Milhamid Prince Tumawis, hustisya, kalinaw, o kaimsog. Serving the Agusanan and beyond. This is 89.7 DXGPFM. Agusan Radio. Agusan Radio. A proud